So welcome sa ating 13 participants sa ating weekly market outlook. So today, i-check po natin bawat isa ang mga forex pairs. Magma-market outlook tayo. Ano yung bias natin for the week and ano yung mga possible natin matake sa ating VIP channel using smart money concept. So kung nag-aaral kayo ng smart money concept, follow nyo lang po yung mga charting natin. At kung may mga questions kayo later, just message lang po or pwede kayo mag-unmute para maturuan ko kayo kahit papaano kung paano mag-analyze gamit ang Smart Money Concept Strategy. Okay? Ayan. Yan, so let's start sa AUD-CAD. Unahin muna natin yung daily time frame. Alamin natin kung anong bias sa daily time frame. So let's find the recent breakup structure. Ito. So na-chart na kasi natin to last week. So meron na tayong daily breakup structure dyan. So yung price, sabi natin last week kapag pumunta dito sa daily OB or nag-touch sa 1H OB, maghahanap tayo dyan ng choke sa lower time frame. So, yung price, bumaba na siya dito sa daily OB na to. Ito yung last down candle before the up move. So, baba na tayo ng 4H time frame. So, na-identify natin dito yung choke. Ayan, choke. Ito yung lower high, lower low, and then na-break niya tong previous lower high. Nag-create na siya ng panibagong trend which is uptrend. So yung price nag-retrace dito sa OB, dito sa baba. So may trade tayo dyan last week na SL tayo ng 18 pips kasi diniretso pa ni price yung galaw niya. In-extend niya hanggang dito sa area na to. Ayan. So nag-grab muna siya ng liquidity dyan sa baba. Itong mga lows na to, ito. Mark natin. So, ito. Ayan, nag-grab tayo dyan na SL hit. And then, nag-create siya ng panibagong breakup structure. So, ang next na POI natin ay ito. Ayan. So, nag-retrace na siya dito sa area na to. Hanapan natin yan ng entry. Bali, may signal kasi ako dyan sa VIP. Check ko lang, wait lang. OddCAD. Yan, so may buy limit tayo sa OddCAD. Saan ba tayo tumingin yan? 1H time frame. Yan, so kinuha ko tong refinement order block dito, ito. So meron kasi ang FBG dito na unmitigated, kaya yan yung kukunin natin. So delete muna natin to 4H OB. Yan. So, ang mga POI kasi natin dyan ay ito. Ito yung order block din yan. 1H OB. Kasi meron naman siyang FBG rin. Ayan. Ito lang pinaka dulo yung kinuha ko kasi dito yung mas okay sa akin na area. Para mas malesen yung SL natin. Or yung SL range. Yan. Kaya ito, valid pa rin yung setup. Kung nasa VIP channel kayo, valid pa rin po yan. So yan si OddCAD. Ang bias natin dyan ay bullish. Sa daily time frame, bullish po yan, uptrend. Sa 4H, bullish na rin siya. Sa 1H, bullish na rin siya. So align yung tatlong higher time frame. Kaya mas mataas ang chance natin makatipi kapag natitrade tayo with the trend. So, set nyo lang yan as buy limit. Nakaset yan sa VIP. Ayan, ito, valid. Mark ko na lang. So, mga new members, set nyo lang. Ayan, so next, proceed tayo sa AUD CHF.
si AUD, CHF. So, ito yung mga previous trade natin dyan. So, TP tayo dito. So, review lang tayo saglit. So, ito kasi yung daily chok natin. Ito yung price na nag-create ng lower high, lower low. And then, na-break niya tong previous lower high. Nagkaroon na tayo ng change of character. So, lahat po ba dito familiar na sa change of character? So, sino yung mga familiar sa change of character? Please type 1 para makita ko kung sino yung mga nag-aaral na ng smart money concept. Okay? So, Sir Jason, Ma'am Michelle, Ma'am Nel, Sir Edgar, yan, Sir Michael. So, medyo marami na rin pala. So, sa mga not familiar pa sa change of character, meron akong YouTube channel. Follow nyo na lang po ako doon. Search nyo lang Trade with Migs. Yan, pakita ko sa inyo. Trade with Migs. Tapos, panoorin nyo tong topic 1, Smart Money Concept. Easy tutorial. Yan. Yan yung pinakauna kong free tutorial. So, sa mga not familiar pa, punta lang kayo sa sa YouTube channel ko. Share ko na lang po sa inyo. 0.5 pa lang si Ma'am Aya. Kalahati pa lang. Ayan. Okay. So, ang current structure natin sa daily time frame, ito na yung kukunin nating daily low. Ayan. Pwede nyo siya i-mark na ganyan, daily low, tsaka daily high. Ayan. Para alam nyo kung nasa ang trading range na kayo. Kasi after neto ma-break, etong chok, yung price nag-retrace na dito sa order block sa baba. So possible mag-grab na tong daily high kasi bullish na ang trend niya sa daily time frame. And then mag-aabang ulit tayo ng pullback dito sa OB dito sa baba. So ganyan yung market structure na nakikita natin based sa smart money. Tapos baba na tayo ng 4H time frame. Sa 4H may na-identify na tayo na chok, swing chok, ito 4H chok. Tapos ito yung trade natin nung nakaraan. Ito. So nag-TP tayo dyan last week. Around 47 pips, 1:3 risk to reward. Review lang tayo, bakit natin dinake yan? Para yan na yung mga setup na hahanapin nyo. Backtest tayo sa globe. Yan. So yung price kasi dito, kung mapapansin nyo, ito yung previous na lower high niya. And then yung price na break niya yan, body close. Tapos dito yung OB sa ilalim. So nag-retrace uli yung price sa ilalim. Sabi ko maghahanap ako dyan ng confirmation entry. Kasi dalawa pong klaseng entry yan. Isang risk entry tsaka confirmation. Yung risk entry, pag may nakita kang breakup structure dito sa 4H, maglalagay ka agad ng buy limit or buy ka agad dyan, then set mo na yung TP mo, TP level. So ang isa naman, hindi ka agad magbabay sa 4H OB or POI, bababa ka muna ng 15-minute time frame. Tapos antayin mo dyan pumunta yung price sa order block. So yan yung ginawa natin. Inantay po natin bumaba yung price dito sa 4H OB. And then, plinat natin yung lower high, lower low sa 15-minute time frame. So, ito yung nakita nating breakup structure dyan. Ito yung previous breakup structure niya. 15-minute boss yan. Breakup structure. Tapos, paplat mo dyan yung high tsaka low. So, ito yung high tsaka low niyan. Tapos, ang gagawin natin, aantayin natin ma-break tong
high na to, yung 15-minute high. Kasi nga, mag-aantay tayo ng confirmation entry. Ibig sabihin, sa lower time frame tayo maghahanap ng panibagong confirmation kung magkaka-choke siya. So, yan yung antay natin. So, play natin. So, wala pang nabibreak dito sa 15-minute low tsaka high. Ayan, so na-break na niya. So, kaya tayo nagka 15-minute choke. Kaya kinuha ko na tong area na to, 15-minute OB with FBG yan. Zoom natin, FBG. Ayan, so ito. Ayan, so itong week, kaya zoom nyo rin yan, itong week, tsaka itong week, hindi sila nagdikit. Kaya valid yan na FBG para sa akin, kaya kinuha natin yan as one of our confluence para mag-take ng trade. Tapos, sinakop ko na rin itong order block dito sa ilalim. SL natin, below this low. 15 pips SL and 47 pips TP. So, kaya yan. Tinake natin yan. Inantay na lang natin ma-activate. Ayan. Tapos, nagkaroon din siya ng break of structure sa 4H. Ayun. So, dyan tayo na-activate pala. Siguro may news that time yan. Activate tayo. Biglang bumagsak. Tapos, yan. Pinag-play out na siya. So, ganyan lang po ako maghanap ng entry. Tapos, meron pa nga dapat yan. Pangalawa. Break of structure sa 15 minute. Tapos, dito tayo pwede mag-enter dito. Tsaka dito. Kaya lang parang hindi na ata siya bumaba eh. Naiwan na. Diba? Naiwanan na tayo. So pag ganyan, hanap na uli ng next setup. So ngayon, nasa na ba yung price? So dito na siya nag-retrace dito. Sa 4HOB na to. Plot natin yung Fibonacci. Ano yung importance po ba ng Fibonacci? Ginagamit ko tong Fibonacci as a retracement method. So, kapag yung price or yung order block below this 0.50%, yan yung mga kinukuha kong POI ko. Kagaya na to. Itong malaking order block na to. Below siya ng 0.50%. Kaya kadalasan kasi hanggang dyan nagre-retrace yung price. Yung mas solid na move dito. Sa mga 0.50, 0.71, 0.88. Kaya kung maghanap ka ng order block, dapat below siya ng 50%. Ito hindi ko na siya kinuha kasi above pa lang siya ng 50%. Kaya hindi siya valid na order block para sa akin. Yung mga valid sa akin is nasa ilalim ng 50%. Ayan. So sa mga magtatanong ng settings, screenshot nyo lang yan. Fibonacci method or Fibonacci na settings yan. Fibonacci retracement. Tapos dito mo siya makikita. Ayan, dito sa area na to, sa gilid. Fib retracement. Okay? So next, hanap tayo ng setup. Sa AUDCHF, ano nga ba magandang i-trade dyan? So sa 4H, pwede tayo mag-risk entry dito. Tapos SL natin below this low, 4HOB. Malaki lang yung SL niya, 52 pips. Kasi nasa 4H time frame tayo, malawak yung range. Pero kung analyze natin, hanggang dito yung pwede nating i-TP. So ito yung first signal natin this week. Buy limit. Tapos mag-aantay tayo pumunta yung price dito sa baba. Pag nagka-choke dyan sa 15-minute time frame or 1HOB, maghahanap tayo ng re-entry dito sa area na to. Tapos buy ulit tayo. Tapos TP dito na sa taas ulit. So ganyan lang po maghanap ng setup using smart money concept. Okay? So may tanong ba sa AUDCHF? Kamusta kayo dyan? Ilan ba nanonood yun?
Ayan, dami pala, 55. So, hello sa ating 55, 56 participants. FBG, check po natin. FBG, wait lang po ah. Saan po yung nag-entry tayo ng buy? Ito po. So, Itong week, tsaka ito, hindi siya nag-meet. So, ang pagitan nila is one big candle. So, 3 candle yung involved dyan. Una, before the big move, kasi nangyayari po yung FBG kapag may nakikita tayong impulse move or biglang spike ng price pataas or pababa. So, 3 candle yung involved dyan. Bago mangyari yung impulse move, uusog ka po onte, check mo yung wick niya. Pangalawa, yung impulse move mismo na straight pataas, kagaya nito, itong candle na itong malaki. Pangatlo, pwede mong kunin yung previous week ng pangatlong candle. So, i-check mo siya kagaya nito. Ito yung pangatlo. Pero since may binabaan na ng price dito, ito na yung kinonsider ko kasi yan na yung pinaka-latest. Kasi ito dapat yung FBG dyan. Ito. Ayan. So, yan dapat yung FBG. Itong week, tsaka itong week hindi nag-meet. Pero on the next candle, merong bumaba pa na isang week na malaki. Kinuha niya yung 50% ng FBG. Pero hindi 100%. Kaya yung kinonsider ko na lang is ito. So, hindi pa rin siya nag-connect 100%. Kaya valid pa rin siya. So, yan. So, yung mga ganon, yun yung mga titignan nyo po maigi. Meron po, Sir Jordan. Ano po to? Recorded. So, di nyo po kinoconsider yung week nung katabing green. At kinoconsider ko rin po, sir. Basta, hindi lang sila nag-meet itong last candle dito. Pero kapag nag-meet na, nagdikit na parehas, but not valid na yung fair value gap. Alright? So, sige, next tayo. Next. Sino ba tayo? Ayun, so ang game plan natin dito, maghanap lang tayo ng buy kay ADCHF kasi bullish ang bayad sa daily, bullish ang bayad sa 4H. Sa 1H naman, bullish din siya. Kasi ito yung previous na break of structure. So mark nyo rin yan, 1H boss. Tapos dito na nag-retrace yung price sa OB. Tapos umangat na siya po unti-unti. Pero ako, antayin ko pa rin siya bumaba dito kasi meron pa ditong unmitigated order block. Ibig sabihin ng unmitigated, hindi pa po nababalikan at hindi pa na-touch yung FBG dito. Ayan. So, may FBG pa dyan. Ayan, so itong black candle tsaka itong last week na green candle hindi pa nag-meet. So, kukunin ko pa rin yan. Kaya, yan, buy limit tayo dyan, guys. Yan, welcome sa mga newbies sa Trade with Migs natin. Kung nag-aaral kayo ng Smart Money Concept, yan, panoorin nyo lang po ito, mag-charting tayo. So, ito, buy limit natin nung October 22. So, na-SL na tayo dyan, nag-grab lang yung liquidity, tapos nag-continue na pataas. So, ayan, tipisahan na tayo. Pero ganun po talaga sa market. Wala tayong 100% strategy. Kapag gustong kunin ng market yung stop loss, kukunin niya talaga yan. Pero magbe-base lang tayo sa risk to reward ratio. So, sa AUDJPY, na-identify natin yung recent na break of structure, itong 4H boss. And then yung price, nag-retrace na dito sa ilalim. Okay? Itong 4H OB. Ang gagawin natin ngayon, since nakagrab siya ng liquidity, ito, bababa na tayo ng lower time frame. So, pwede tayo bumaba ng 1 hour.
or 15 minutes. So depende po sa inyo kung gusto nyo ba ng scalping, intraday, or swing. Kapag swing, 4H. Kapag intraday, 1 hour or 15 minutes. So yung na-identify ko dito na structure is this one. Ito yung previous na breakup structure sa 15 minutes. Tapos, ito yung OB. So, yung price, hindi pa siya nagre-retrace dito. Ito pa yung pinaka-swing niya. Tsaka ito. Ayun, tama. Ito nga. So, ako, antayin ko muna magkaroon dito ng chok sa 1H. Tapos, dito na tayo magbabay, pababa. So sa ngayon wala pa akong makitang entry kay ADJPY, wala pang clear na change of character. Kaya proceed tayo sa next forex pair. So dito ang previous na markings natin. So meron tayong internal daily change of character ito. So yung price hindi pa nagre-trace dito sa OB. Tsaka hindi pa na-mitigate itong FBG natin. So hanap tayo ng possible setup. Yung mga nag-chat. Okay, question ni Sir Melvin. Dapat ba coach all same trend daily 4H 1H? If not, no trade? Actually, yan, magandang question po yan. Mas powerful po talaga kapag nasa trend tayo nagte-trade. Kasi kapag against the trend, mas mataas ang possibility or chance na mas top out tayo. Kasi against tayo sa move ng mga big player like ng mga banks. So kapag nakakasabay tayo sa trend, mas mataas or mas mabilis chance na makatipi tayo. Kagaya nito. Ito mapapansin nyo, uptrend to, ayan, isang pataas na straight. Hindi man siya isang straight pero yung trend niya dire-diretso. So kung nag-sell ka dyan, stop out ka agad. So yun yung parang tawag dito against the trend. Kaya maganda, identify muna natin yung trend sa daily. So wala pa siya dito sa OB. Antay natin yung retracement. Tapos dapat align din siya sa 4H. Kapag sinabing align, dapat may chok na dito. Ayun, kunwari ito chok. Daily chok. Diba? Tama? Daily chok. So kapag bumaba yung price sa OB, baba tayo ng 4H kasi nasa daily time frame tayo. Tapos dito tayo maghahanap ng chok uli na panibago. So let's say ito yung chok ng 4H. Ayan, so dalawang time frame, higher time frame na yan, confirm na. So pwede kang mag-buy limit dyan kasi dalawang time frame na yan eh. Pero kung gusto mo na super confirmation, baba ka uli ng 1H. Tapos sa 1H, kunwari ito yung 4H OB, kunwari ayan, kasi ito yung chok, diba? Tapos bumaba ka ng 1H, dito ka naman maghahanap ng chok, another chok. Tapos diyan ka na mag-set ng buy limit. Yan. So, mayroon lang naman yan advantage at disadvantage. Ang advantage, kapag confirmation ng kinukuha mo lagi, mataas talaga probability na makakatipi ka or mahina yung chance na may SL ka. Pero may chance pa rin, okay? Ang disadvantage lang, kapag ganyan lagi ang kinukuha mo, possible maiwanan ka na ng setup. Kasi minsan hindi na nagre-raise yung price, dire-diretso na po yan kung saan direction niya gusto pumunta. Kaya siguro ako, kung ako tatanungin, at least 2 higher time frame confirmation lang. Pwedeng daily or 4H if you are a swing trader. Kung intraday ka naman or daily day trader, mag-base ka lang sa 4H tsaka 15-minute time frame. So, yun lang. Sir, ano po yung FBG power?
Coach. FBG, yun po yung fair value gap. Pasangat na question lang po, paano bilangin ang pips ng BTC at gold? Yung last number din ba? Sa BTC, not familiar po ako masyado pero yung sa gold, tag to. Sige, check natin saglit yung gold. Yung sa gold, ang binibilang ko dyan, yung last, di ba ito, tawag dito, nakikita ba? Yung nagalaw, yung last 2 decimal number. Pero ang binibilang ko dyan, yung ito na, kunwari ito, 2670. Pag nag 2671 na yan, 10 pips na yan. So, dun lang ako nagbe-base sa before ng decimal point. So, pag nag 2672, 20 pips. Pag nag 2673, 30 pips. So, ganun lang po ako magbilang sa gold. Sa BTC, not sure lang kasi hindi po ako gaano nag-trade ng BTC. Pero si Josh nag-trade po ng BTC yan. Coach, pwede ba ulitin from daily to 1H? Sige, ang tanong ni Sir Edgar, pwede po ba ulitin yung daily to 1H? Sige, ulitin natin. Since andito na tayo sa gold, diretso na tayo sa gold. Pero ang gulo kasi ng gold ko dito. Dito tayo sa walang drawing. Ito, ulitin ko yung drawing ko sa gold Okay, so ang first step, ito po yung first step. Kapag gusto nyo mag-trade on your own or mag-analyze ng market on your own, nandito tayo sa gold, punta muna kayong daily time frame. Tapos, identify nyo yung trend sa daily time frame. Hanapin nyo yung recent na break of structure or change of character. So, sa case ni gold, ito yung daily boss niya or break of structure. Yan yung recent. And then, after mo mahanap yan, hanapin mo naman yung order block. Yung order block, siya yung last down candle before the up move. So, ito yung na-identify ko dyan. Yan. So, type mo ngayon, daily OP. Tapos, kapag na-plot mo na yan, plot mo na yung daily high, yung pinakataas, tsaka pinakababa. Daily low. Daily high. Wait lang, sulat ko lang po. Ito na pala. Bottom. Yan. So, kapag na-plot mo na yan, alam mo na yung trading range mo. So, si gold, sa daily time frame, uptrend pala siya. Ayan, uptrend. So, ibig sabihin, hindi ka muna magbabay dito sa mga area na to. Magbabay ka lang dito kapag nag-retrace na yung price dito. So, mas mataas yung chance na dito ka makakasabay sa big move ni gold if magbe-base tayo sa daily time frame. So, once na-identify mo na yan, na-drawing mo na yung mga, ayan, kagaya na sa akin, drawing ko. Baba ka na naman ng 4H. Tapos, identify mo yung recent na mga break of structure or change of character. Ito, na-identify natin, meron tayong 4H break of structure dito. Tapos, saan dyan yung low? Hanapin natin yung low. Previous low niya. So, ito, lagay natin ito. Ang previous low niya, ito na, yung pinakababa. So, ang nangyari, break ni price tong recent low or higher low na tinatawag. So, anong tawag doon kapag na-break niya yung previous low? Sige nga, sino makakasagot? Sa ating comment section. Kasi uptrend siya, di ba? Ayun, galing. Choke. Tama, choke po ang tawag doon. Kasi nasa uptrend tayo, di ba? So, tuloy-tuloy yung uptrend niya. Nag-create ng higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Until such time, na-break niya yung previous low, nag-change of character na siya. Ibig sabihin po ng change of character para sa mga bago, yun po yung nag-i-indicate sa atin na possible mag-change na ng trend from uptrend to downtrend. Ayan, so ayan. So si gold, nagkaroon na ng 4H choke.
lalagay mo ngayon dyan 4H chok. Ayan, 4H chok. Na-identify mo yung 4H chok, plot mo ngayon yung 4H low. Ito naman yung 4H low mo. 4H high, pwede mong kunin tong high. Pwede rin tong daily high. So, ako kinukuha ko dyan yung pinaka-high na swing point. Ito. Tapos, pag na-identify mo yung change of character, i-plot mo ngayon yung order block. Ito na yung nakita kong order block ko. 4H OB, 4H OB. Ngayon, si gold, hanggat hindi nababa dito sa order block na to, hindi pa siya 100% na nagretrace. Mako-confirm ko lang yan kapag change of trend na, kapag na-break niya tong high na to, na may impulse move. Tapos, dito na tayo magbabay pataas. Okay, so nasa 4H na tayo. So, hindi tugma sa daily, tama? Kasi sa daily time frame, bullish siya. Sa 4H, bearish na siya. So, hindi tugma yung or hindi align yung trend nila sa daily tsaka 4H. Ngayon, ang gagawin mo kung gusto mo lang mag-trade with the trend, antayin mo lang yung price pumunta dito sa daily OP. Tapos, diyan ka na mag-wait ng 4H chok. So, ganun lang siya. Tapos, kung gusto mo naman, align din sa 1H, baba ka naman ng 1H. Pero identify mo muna yung chok, identify mo yung OB, identify mo yung previous 4H low. So, baba ka ngayon ng 1H. So, 1H, identify mo yung previous or recent break of structure or change of character. So, yung trend kasi niya is downtrend. Ito yung lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, and then nag-create ulit siya ng panibagong trend. Na-break na itong previous lower high. Ayan. So, ito, pwede mo siyang kunin. Ito na lang. So, i-mark mo ngayon dyan, 1H chok. So, ang ibig sabihin, kapag nagka 1H chok, possible na yan umakyat papunta dito sa OB sa taas. Kasi nag-change of trend na siya sa 1H. So, babalik lang siya dito sa 4H chok mo, pataas. Dito sa mga OB. So, yan. Sige. I-ano na natin. I-full ano na natin. Analyze na natin ito si gold. Mag-drawing. Ano maburin yan? Mag-drawing. Ayan. Okay. Wait lang guys ah. Stop share ko lang. Hindi ko alam. May nag-drawing sa chart eh. Wait lang. Ano maburin ito? Ayan. So, drawing. Mura ko na. Okay, so 1H chok. Na-identify na natin. Identify mo ngayon yung 1H OB. So, ito yung 1H OB. Identify mo yung recent low. Ito rin yung recent low, yung 4H low. Ito naman yung recent high. Swing high. So, yan. Sino ang makakasagot? Ano ang dapat gawin pagkatapos mo ma-identify itong 1H chok? Yan na, na-identify mo na. Anong gagawin mo? Magbabay ka ba or sell? Kasi yan, yung price andito na sa 1H OB. Yan, sino po makakasagot? Okay, sabi ni Joe Tixon, buy. Sabi ni Mark Crow, buy. Tama. So, pwede na kayo mag-buy kung gusto nyo mag-risk entry. Pwede kayo mag-buy. Pwede nyo kunin tong recent low na as SL and then TP kayo sa recent high. Ayan. Pero malaki lang yung stop loss niya. Around 271 tips. So, kung naka 0.10 ka, pag na-SL yan, negative ka ng 271 tips. Yan, kung kaya nyo lang mag-risk, pwede nyo yan i-trade. Pero, yan yung order flow niya sa 1H. Bullish siya sa 1H. Ngayon, kung gusto nyo pababain yung stop loss, pwede kayong bumaba ng 15-minute time frame. So, since bullish siya sa 1H, dapat
bullish din siya sa 15 minute. Kung gusto yung confirmation entry. Yan, tama. 1 to 1 RR po. Tama. Okay lang masabi 1:1. 1 is to 1. Hindi ka na. Wait lang. Mag-play na ako. Yan. Okay, so, di ba mataas po yung SL range. Kapag gusto nyo pababain, pwede kayong bumaba ng 15-minute time frame. Maghahanap kayo ng chok dito sa 1HOB. Kunwari, yung price, ayan. Gawin nating live example. Yung price, nag-touch na siya dito sa 1HOB. Dapat, makahanap tayo ng chok dyan. Pero yung, identify ko muna yung ano, nangyari sa 15-minute time frame. Ito kasi nagka-chok na eh. Ibig sabihin kasi, pag nagka-chok sa 15-minute time frame, magre-retrace na yan sa baba, sa 1HOB. Kaya yan, nag-retrace na siya. So, identify lang natin yung mga nangyari. Ayan. So, nag-retrace yung price sa FBG dito after niya mag-create ng another trend. Nag-retrace dito. Tapos, na-break na tong previous low. So, meron ka na dyang 15-minute break of structure. Ayan. So, drawing muli yan. So, yung swing niya, swing structure niya para sa akin is ito. Ito yung 15-minute OB. Ito, pwede mo siyang kunin ng mga OB. Pero para sa akin, parang ano na yan, liquidity. Ibig sabihin ng liquidity, yan na yung mga equal highs na kadalasang tinitake ng market or ginagrab ng market, yung mga SL hunt. Ang pinaka high probability para sa akin, yung mga dulo-dulo. Kagaya nito, dulo siya. Yan, dulo. So, high probability yan. Tapos, mark mo ngayon yung FBG. Kasi kadalasan, hanggang dyan lang nagre-retrace yung price. So, hindi pa confirm na bullish si gold ngayon sa 15-minute time frame. Ang next step mo naman, kung gusto mong makahanap na ng setup within the day, baba ka na ng 5 minutes. Ayan. So dito, pwede ka na makahanap ng setup. Since yung 1H is bullish, sa 5 minute, hanap ka naman ng bullish. So plot mo lang uli yung recent structure. So pa-plot natin, ito yung lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. So, ito yung previous na high mo sa 5 minute. So, kung ako, tatanungin, magbabay lang ako dyan kapag merong impulse move na nagkaroon dito ng chok. Tapos, dito ako magbabay limit bucket. Tipiko, pwedeng hanggang dito lang. Yan, sa mga OB dito. Or, pwede kong kunin to. Pero, check natin kung ilang pips. Kunwari, makabreak siya ng structure. So kung ito, kung papansin nyo, gusto nyo lang mag-scalp or intra, ang SL lang nito 48 pips. Tipi kayo mga hanggang dito. Ayan. 1:2. Yan, 96 pips or pwede nyo kunin hanggang dito sa taas. 181 pips. So yan. Kung ako hanggang dito na ako sa taas. Tapos magre-re-entry na lang ako kapag may nakita uli akong breakup structure. Yan, pasok na lang ulit ako ng pasok hanggang sa ma-hit na yung TP ko. Ito, final TP. So, ganyan lang po ako maghanap ng setup sa gold kapag send din ako sa VIP pati sa mga trade. So, ganyan po siya. So, sino may tanong? Clear po ba, Sir Edgar, yung ano natin, explanation? So, from daily time frame, bullish, hanapin nyo muna yung trend niya, recent breakup structure, recent daily OB. So check na. Bullish siya sa daily OB, ay sa daily time frame. Ngayon, plot mo ngayon yung 4H time frame. Plot mo yung mga recent na change of character or breakup structure. So na-plot na natin 4H chok, meron na dyan, 4H OB, meron na dyan. So ano i-expect natin dyan? Kapag ayan, umakyat, pwede yan magre-retrace lang yan dito. Tapos pag na-break niya na to, itong
low na to, dyan na tayo magsisell. Hanggang dito sa daily OB. So, yan yung game plan natin kay gold. Oops. Yan. So, pwede kayo mag-buy dyan ngayon. Kung kaya nyo i-list tong malaking SL, 1:1 pwede. Kung gusto nyo po mag-buy ng ganyan. So, valid siya. Hold nyo lang yan kasi parang matagal pa yan. Baka mamaya or bukas pa yan. Okay po, you're welcome. So, clear na tayo mag-market outlook kay gold. So, magbabay tayo dyan hanggang dito sa taas. Pero mag-aantay po muna tayo ng chok. Pag nagka-chok, doon na tayo mag-ano. Tapos may isa kayong pwedeng gamitin pa. Kaya lang, mas okay siya kapag marunong na kayo mag-identify on your own. Or mag-manual charting. Ayan, pwede nyo gamitin tong Lux Algo Smart Money Concept. Automatic na yan. Maglalagay sa inyo ng mga chok, boss, ganyan. Tas OB, drawing na niya, ganyan. Pwede nyo gawin yan. Para makita nyo agad. Kunwari, ayan. So ito, drawing niya. Drawing niya na yan. Tapos, meron din siyang boss. Ayan. So, pwede rin po yan kung gusto nyo ng madali lang. Sequence, pag-analyze ng chart. Paano pong sequence? Yung pagkakasunod-sunod po ba? Okay, lista natin. Lista po natin. Sige po, sir. Ano po yun, sir? Paano po mag-identify ng endorsement? NC daily time frame. Ito yung daily OB, isa, dalawa. So sa daily bullish, sa 4H bearish. So antayin ko na lang yung price dito pumunta sa daily OB. So matagal-tagal pa hindi ako makaka-trade dyan sa AUD NCD. So ito, si AUD USD, ang swing trend niya is bullish. Ayan, uptrend. Ito yung pinaka-trend niya. Tapos nag-retrace na siya dito sa order block dito. So expect na yung price possible na mag-continue pataas. So na-confirm na yan nung nagkaroon ng break of structure or choke dito sa 4H. Ayan, kung mapapansin nyo, bullish order flow na siya. Ayan. So dito, nandito lang siya naglalaro sa 4H OB. So maghanap lang tayo dyan ng choke sa 15 minute. So pwede natin kunin ito. 15 minute high. Kung nagka-choke dyan, hanap tayo ng buy. Kapag maganda yung choke. Pero kung wala pa po tayong trade. Pero kung gusto nyo mag-swing, pwede na kayo mag-swing. Ito lang yung SL nyo. Hanggang dito. So 78 pips. Tipin nyo mga pwedeng 1:2. Ayan. So yan yung bias ko kay AUD USD. Pwede kayo mag-buy dyan. Mark natin na blue. Buy. Kay CAD CHF naman po, sa daily time frame, dito pa yung pinaka OB niya. So malayo-layo pa. Pero ito, kinuha ko rin tong OB ito sa taas. Bearish siya sa daily OB. Sa 4H, bearish din siya kasi yung price nag-retrace na dito sa 4H OB. So antayin na lang natin magka-chok yan. So mayroon naman chok dito.
Yan, 1H choke. Wala nga lang siyang clear na order block. Kasi wala namang FVG yung mga order block dito. Puro mitigated na. Ito na mitigate na. Ayan o. Tumaas na yung ano dito. Yung price. Binalikan niya na yung FVG. Ayan. Antay na lang ako ng panibagong change of character dito. Siguro kapag itong pinaka-high, nag-grab ng price, tapos mag-antay ako ng chok. So, yan yung trading plan ko kay CAD CHF. CAD JPY, meron tayong release dito last time na sell limit. Unfortunately, hindi tayo na-trigger. Kaya, not valid na po yan. Delete na yan. Ang pinaka-trend niya is bullish sa 4H. Hanap na lang tayo ng confirmation entry. So, wait ko to ma-break. Ito. Kapag ito na-break, hanap na ako ng buy dito sa area na ito. Pag wala pa po tayong trade dyan, kaya pass muna tayo dyan. Ito, for example, ito. Uptrend siya, ito, pataas, uptrend. So, ito yung dinawin natin last week, uptrend. And then, nagka-chok na siya, ito. So, possible mag-change of trend. Nag-chok na siya dito. Antay na tayo ng pullback or retracement dito na sa area na to. So, pwede tayo dyan mag-sell limit. SL natin, malaki lang. Mga 91 pips. TP natin, ito. 1:2, 193 pips. So, pwede tayo mag-swing trade dito sa area na to. Mark ko rin yan. Tapos maghanap tayo ng confirmation entry kapag may chok sa 1H or 15 minute. So, yan ang game plan kay CHF JPY. Bibigyan ko lang guys kasi may meeting ako ng 3 o'clock. Euro-odd. Sa Euro-odd naman, si Euro-odd bearish siya para sa akin. Si Euro-odd. Nag-retrace lang yung price dito sa daily OB na to. Ayan, kung mapapansin nyo. Ito yung recent na structure niya. Ayan. So, possible yan bumaba dito sa weekly OB. So sa 4H, gawin ko na to. 4H meron na siyang chok. Nag-retrace sa taas. And then ito yung breakup structure. Ito na yung kukunin ko na OB. Dito na siguro ako mag-hanap ng sell sa area na to. And since 4H matagal-tagal pa, hanap muna tayo ng buy papunta sa taas. Kaya ito yung kukunin ko dyan na chok, 1H chok. Tapos, identify ko yung order block, 1H OB. Yan, okay pa ba kayo dyan? Euro-odd nasa bullish order flow siya sa 1H. So, hanapin natin dyan buy paakyat sa taas. So, flat lang natin yung Fibonacci retracement tool. So, valid to mga OB. Baba pa tayo ng 30-minute time frame. Hanap tayo ng OB na may FVG. Ito,
ata ako isa. Ito, 15-minute OB. Tapos, ito yung FBG niya. Yan, so dito ako magbabay kay Eurocod mamaya. Dito, sa SL ko. Ng pips ba ba? 50 pips SL. Yan. TP ako hanggang dito. 1:3. So yan yung game plan natin kay Eurocod. Maghanap tayo ng buy dyan mamaya. Sa mga gusto mag-scalping, plot ko sa inyo yung scalping setup na nakikita ko. Meron ditong 15-minute chok. Tapos yung price nag-retrace sa OB dito. May mga OB dyan. Ano ito? Sa lower time frame OB yan. So baba tayong lower time frame. Ito OB nga. Chok. Pos. Tapos, OB niya, itong malaking to. So, pwede kayo mag-sell ngayon kay Eurocod sa mga gusto mag-sell. SL nyo hanggang dito, 25 pips. TP kayo hanggang dito sa FBG. So, yan. Yan yung pwedeng i-trade nyo ngayon sa Eurocod as a sell. Scalping lang yan, 25 pips. SL 42 pips TP. Yan, sa mga nandito, kung sino man VIP member dito, pwede na kayo mag-sell kay Eurocod. Yung entry price 162,551, TP 1.62131, SL 1.62810. So yan, sell na kayo dyan guys. Bearish order flow siya papunta dito sa baba. Tapos buy limit tayo dito sa area na to. So yun, may signal na tayo isa for today, for today's video. Eurocod naman, bullish na siya para sa akin si Eurocod. So may kinuha kasi akong trade dito, 1H pala. So yung price ngayon lang nag-retrace dito sa 1H OB. So running na pala tong trade na to, sinignal ko last week. Meron na natin ito. So buy tayo kay Eurocod. Kapag yan binigyan tayo ng another breakup structure, buy ulit tayo dyan, pataas. Yan, si UCHF, nakatipi rin tayo last week, 65 tips. Bakit natin tinaig dyan? Yan yung sinasabi kong plot nyo muna yung 4H structure. Na-plot natin 4H chok, FBG, tsaka OB. So kapag plot nyo yan, baba kayo ng 15-minute time frame, hanap na kayo ng chok. Kapag yung price, na-touch na yung FBG or OB. So may nakita tayong chok, ayan. Tapos, plot natin yung OB, tsaka FBG. Nag-enter tayo sa FBG, kaya yan na yung trade natin. Kaya makita tayo dyan ng take profit. Panibagong setup, hanap tayo panibagong setup. So ito yung recent na
boss niya, 15M boss. Tapos identify mo yung high. Ito yung high, ito yung low. Kapag ito, nag-body close, ito tayo mag-buy. Taas. Oops. Yan, kapag nagka-choke po dyan, dito na ang next buy natin. Paakyat. Malit lang naman, 16 pips, 17 pips. SLTP, ayan, 1:3 ulit tayo. So, yan yung abangan natin kay Euro CHF. Euro GBP. Wala, hindi ko mahuli ito si Euro GBP. Masyado siyang volatile, mailap. Pero ito nagka-boss siya dito. Ito yung OB. Hindi ko lang siguro makita. Yan, dito lang siya nag-retrace. Tapos, continue na yung trend pababa. Alam ko na, ito na. Ito na yung next sell natin. Ayan, sell limit nyo lang yan dito. Pa Euro GBP. Mamaya isi-send ko yung mga sell limit or pending orders natin sa BIP. Tapos ito naman si Euro JPY. Bearish na siya para sa akin. Hanapan ko lang siya ng magandang entry. Wala akong makita. Ito kasi, nakita ko po dyan is liquidity na inaabangan lang para ma-take ng market mover. So, antayin ko na lang muna siguro ito mag-ram. Itong high na to, tapos mag-aantay tayo ng choke dyan. Diyan tayo magsisell. Tsaka tayo magsisell. So, yun yung game plan ko kay Euro JPY this week. Kay Euro, ano nangyari kay Euro? Anong Euro na to? Anong ano to? Currency. Euro tsaka NOK. Sino nakakaalam po sa NOK? Norwegian krone. Si Euro. So, running pa rin po si Euro na 147 pips. So, kung okay na kayo sa profit nyo dyan guys, sa mga VIP member, pwede na kayo mag-close or antayin nyo lang matapos tong whole setup. Pero swing trade na kasi natin to. October 31 pa po siya. Si Euro NZD sa daily time frame, bullish po siya. Ito yung choke niya sa daily. Tapos, sa 4H naman, choke na rin siya. Nandito tayo ngayon sa 4H OP ni Euro NCD. So, anong magandang hanapin po dyan? Ano yung tanong dyan? Paano tayo magbabuy or sell? Ano yung bias natin? Hanapin muna natin yung recent market structure niya.
So para sa akin, ito yung swing, ito yung kukunin ko swing. Mako-confirm ko lang na solid buy na yan kapag na-break tong swing high na to sa 1H. Tsaka tayo magbabay. So sa ngayon, wala pa tayong, malabo pa siya para sa akin. Hindi muna ako magbabay dito. Or magti-trade. Kaya pass po muna ako dyan kay Euro NCD. GBP on. Hindi tayo na trigger. Delete na yan. Wala pa ako makitang okay na trend. Pass mo na ako dyan. Kay GBP CAD, dito maganda mag-buy in. Send ko na lang sa VIP yan kapag okay na. Pero matagal pa kasi. Kaya wag muna yan. GBP CHF. Ayan, na-SL tayo lately dyan. 51 pips. TP naman tayo ng 104 pips. Ayan, ito si GBP CHF. Nagkaroon na siya ng choke. Dito na tayo maghahanap ng buy. Dito, tsaka dito. So, ang gagawin natin, waiting game lang tayo. Pumunta yung price dito, tapos hanap tayo choke. Tsaka dito po. Hanap tayo choke dyan. So, yan po ang gagawin natin kay GBP CHF. Kay GBP JPY, so na-SL din tayo dyan during election, US election. So dito, meron na po kasi siyang choke sa 4H. So para sa akin, bearish na yan. Bumaba. Hanap tayo ng sell. Yan, ito may nakita ako ditong FBG sa gitna. So, para sa akin, yan na lang kunin ko. Ayan, hanggang dito na lang. So kay GBP, JPY, sell po ang bias natin. Yan yung signal ko mamaya sa VIP. Tapos GBP NCD naman. Ano ba ang meron dito? Maganda mag-sell dito sa taas kapag GBP NCD. So wala pa akong trade dyan. Abang-abang muna ako dyan. Kay GBP USD, choppy pa yung market nyan. Kaya wala mo na siguro akong trade dito kay GBP USD. Ito si NCD CAD, meron tayo dyang running trade. So kanina lang na-activate. Running na siya ng 23 pips. So, let's see kung this week makaka-TP tayo kay NCD CAD. TP natin dyan 144 pips. Kaya ako siya trinade kasi yung price nagretrace na sa daily OB. Kasi bullish po ang bias natin dyan. Ito yung price, higher high, higher low, higher high. And then inabangan ko na yung price dito bumaba. Tapos sabi ko, kapag bumaba dito yung price sa daily OB, naghahanap ako ng 1H choke. Which is, nagkaroon naman ng choke. In-identify ko yung OB tsaka FBG. So, yan. Kaya tayo nagkaroon ng buy setup. So, ganun lang po ako maghanap ng mga buy tsaka sell sa market. Pwede nyong gawing bias lang yung higher time frame, daily or 4H. Tapos, sa lower time frame kayo mag-execute ng trade. Pwede po yun. NCD-CHF, may trade din tayo dyan based sa 4H market structure. Ayan. Kinuha ko tong 4H OB as buy. So
So, running na rin siya ng 27 pips. Yan, congrats sa mga VIP. Kung na-take niyo po yan, pwede kayong mag-move ng SL to break even para protected na yung capital niyo. Balikan natin si Gold. Okay, so si Gold wala pang choke. So wala pa tayong buy. Mabagal pa siya ngayon. Sino ba? Euro USD. Euro USD. Ito po, si Euro USD. Kung magbe-base tayo sa swing structure, ang nakikita ko na swing structure niya ay ito. Tapos, ito yung OB. Daily choke. Lagyan natin choke. So, bearish sa akin si Euro USD. Sa daily time frame, sa 4H, hanapin natin yung recent na choke. Ito yung choke, 4H choke. For HOB, ayan, plot niyo po yan, for HOB. Tapos, 4H high, 4H low. Ayan. Pwede nyo rin pong gawin kapag kunwari may nakita kayong choke. Wabaan na kayo ng 15 minutes. Doon na kayo mag-abang ng choke, another choke para matrade nyo yung retracement paakyat. So, yun yung isa kong ginagawa kapag naghahanap ako ng setup. Gaya po nito, ito may choke dito eh. Ayan. Ayan. So choke na to, 15-minute choke. Hanapin mo na lang yung OB. So ito pwede nyo kunin OB. So dito sa area na to, siguro antayin ko na lang ma-break tong high. Tsaka ako maghanap ng buy dito. So yun, that's it for today guys. Sino po may question regarding sa smart money concept natin na market outlook? So recap lang, recap tayo mabilis. Si AUD CAD, yan, hanap tayo buy dito, may buy limit na. AUD CHF, buy limit na tayo dito. Tapos AUD JPY, mag-aantay pa tayo dito ng choke. AUD NCD, walang trade. AUD USD, pwede na mag-buy sa mga gusto mag-buy kasi bullish ang time frame dyan or ang bias. CAD CHF, mag-aantay tayo ng choke sa 1H, tapos magsisell tayo, so yan yung bias natin dyan. CHF JPY, pwede na mag-sell dito sa area na to, sell limit, so mark natin tong red. Sa EUROD, pwede kayong mag-sell now, tapos buy tayo dito. So ayan, dalawa na signal natin. Sa EuroCAD naman, meron tayong running trade na buy. So nasa entry price pa rin siya. Pwede po kayong sumabay na buy ngayon dyan. Euro CHF, meron tayong buy limit na dyan, naantayin. So let's see. Euro GBP bias natin is bearish. Meron na tayong isa-set na sell limit.
Dito rin kay EuroJPY, let's wait na mag-grab tong liquidity sa taas. Tapos maghahanap po tayo ng chok sa 1H or 15 minute. Tapos sell. So EuroNOK running in profits, pwede na kayo mag-close or mag-hold. Euro NCD, wait natin ma-break tong previous high and then let's place a buy limit. GBP odd wala, GBP CAD dito meron na rin buy. GBP CHF, antayin natin yung price bumaba dito sa mga OB. Tapos maghanap tayo ng confirmation entry. And GBP JPY, pwede po dito mag-sell, sell limit dito sa taas. GBP NCD, so wala pa rin dyan. Wala dito. NCD CAD, running in profit. NCD CHF din. Wala pa rin dyan. Wala pa rin dyan. And then sa gold, hanap ng buy kapag merong chok sa 5-minute time frame. So, yun lang guys. That's it for the week. Your odd buy pala, coach. Apo, your odd. Dami na pala nagtatanong, sorry. Sorry, hindi ko lang nabasa yung mga message. Sorry, wait lang. Mag-backread lang ako. Ayan. Kahingi ng sequence. Okay na. Sinend ko na. Good afternoon po, sir. Confirm po ng signal natin sa buy limit kay gold. Yung buy limit kay gold, meron ba tayong buy limit kay gold? Mamaya pa po yung buy limit natin kay gold, wala pang 5-minute chok. Yung OB, yun po yung order block. Sige, ipe-paste ko dito ngayon yung sequence na ginawa ko. Saan ba yun? Hanapin ko lang po kung saan ko ginawa. Ito pala. Ayan. So, saan pa ba? Tanong ni Sir Pat Kelvin, Coach, ang strong OB ba? Boss, dapat may FBG? Yes, dapat po may FBG, yung mga OB na kukunin natin. Yun po yung parang mas high probability. Ayan, sell, okay. Buy muna, pabalik sa FBG OB. FBG lang po. Sir, okay lang po, gold lang trade ko. Opo, okay lang, gold lang i-trade. Kasi marami namang pwedeng matrade sa gold. Pwede tayo mag-scalping, intraday. So maraming opportunity po kay gold, daily. Sir, magkano po pwedeng funds? Para yun, hindi tayo masunog, sir. Magkano po dapat? Kung ako po, siguro mga $300 to $500 tapos 0.01 ka lang. Kung kaya mo maggawa ka po ng trading plan, like for example lang ilalagay mo doon is una, maglalagay ka ng maximum daily loss limit mo. Kunwari sa isang araw kaya mo lang mapatalo $10 or $20. Kapag na-hit mo yon, stop trading ka na. Tapos maglagay ka ng goal mo kung magkano gusto mong kitain per day. Kunwari na-hit mo na yung $10 ngayong araw, bukas ka na uli mag-trade para hindi ka overtrading. So maganda, may plano po tayo or may trading journal bago tayo mag-start mag-trade for the day or for the week. Sabi ni iPhone, pwede bang gumawa ka ng advanced na group para pwede mag-share? Pwede po. Sige, gagawa tayo na. Si iPhone. Nasa VIP ka na po ba, iPhone? Kasi mayroon kami doong community, mixed trades community. Doon pwede kong mag-post ng mga ideas kapag nag-aaral ng smart money concept. Meron po kayo discount para kay Trading View, Sir Mix? Wala po akong discount kay Trading View. Ayan, so si Sir Jason, mamaya isa-send ko yung mga na-signal natin. Kompleto na po, isa-send ko mamaya.
Okay, pa-post ng mga nakita natin na entry. Sa EUROAD po, magbabay mamaya. USDJPY, pa-post na lang po. Okay, sige po, pa-post ko mamaya. Mentoring, wala pa akong mentoring ngayon kasi hindi po ako makapokus sa mentoring. Pero ito, kunwari, may mga market outlook tayo, weekly market outlook. Ito, nagbibigay po ako ng time sa weekly market outlook. Pwede nyo ako tanungin ng tanungin doon. So, pwede kayo mag-share ng chart kung gusto nyo rin, ganyan. Kung may i-clear kayo regarding sa smart money concept para ma-discuss po natin. Baliktad. Paano, wait lang. Baliktad pa po ko siyang SLTP sa EUROAD. Tingnan ko nga, EUROAD. Hindi po siya baliktad. Ang tawag dito. Etong cell, ano siya, parang scalping lang natin pababa dito sa buy. Kasi andito yung buy limit natin eh. So, kung gusto mo mag-scalp, pwede ka mag-sell now sa EUROAD. Pero, ang sinasabi ko nga, maganda pa rin mag-trade with the trend. Kasi kapag nag-against the trend tayo, mahirap kasi pwedeng bigla tayo ma-SL, ganyan. Pero kung gusto nyo risky trader kayo, pwede nyo i-trade lahat. Counter trend or trade with the trend. Coach, paano po ma-review yung recording sa Zoom? So, ito pong recording natin, na-recorded po lagi yan, pinopost po lagi ng secretary natin sa YouTube. So, wait nyo lang po i-announce natin sa VIP yan or sa public channel. Then, watch nyo na lang po sa YouTube. Trading journal, madali lang po yan. Kung kumari, meron kang notebook, lista mo lang doon yung plano mo. Lagay mo lang maximum loss limit per day and maximum income per day. Yan. Kapag na-hit mo, stop trading ka na. Tapos, kunwari, may SL ka. Ililista mo bakit ka na SL. Ano yung nilabag mo? Nag-remove ka ba ng stop loss? Nag-change ka ba ng stop loss? Nag-hold ka ba ng trade ng matagal? Kaya nasunog. May mga ganun. Tapos, TP ka na sana, pero in-adjust mo pa yung TP para mas mag-aim pa ng mas malaking profit kasi may mga ganun po eh. Tapos, biglang na SL. Kaya importante, ilagay nyo po yung goal income nyo per day, tsaka maximum loss limit per day. Ayan, hindi pa po ako nagpapa-mentor, Sir Datunor. Wala pong bayad yung mga weekly outlook natin kapag nasa VIP channel, Market Outlook. Coach, accurate po ba ang Lux Algo? Accurate naman po siya, kaya lang minsan, syempre, ano lang siya, parang computer-based. May mga rule lang para ma-activate yung mga order blocks, ganyan. Kaya para sa akin, mas okay pa rin kung ikaw mismo mag-a-analyze. Yung trend nyo, Coach, daily. Opo, nagbe-base ako ng trend sa daily tsaka 4H. Yung step by step, pwede ko po minessage ko na po dito yung step by step. Tapos siguro rewatch nyo na lang rin po pag na-upload na yung replay na ito. Ayan, every first day of the week, doon po ako nag-iisa-isa ng mga hindi ko pa po na-try sa ibang market. Sa ano pa lang po, Forex tsaka. Kung sino pa po may tanong, kung wala na pong tanong, okay lang po ba maka-request mag-open cam tayo kung sino available para picture po muna tayo. Market Outlook. So sa mga hindi pa member ng VIP pero gusto mag-join, message lang po ako sa Telegram or yung admin natin sa Telegram para ma-assist po kayo kung paano kayo makapasok sa VIP channel. Ayan, sige, gagawa po ako ng advanced group siguro natin, yung mga nag-aaral ng smart money concept. Lahat doon, puro nag-aaral ng smart money concept para magkaroon tayo ng tawag dito, actual, tsaka mas active. Maganda kasi yung puro lahat tayo nag-share ng ng analysis natin, di ba? So sige, magagawa po ako noon, tapos share ko sa atin kung sino yung mga nag-join dito. Yun, accountability group ang tawag doon. Okay, so ang goal ko, matuto kayo lahat mag-analyze para pagdating ng time, hindi na kayo mag-aabang ng signal, kayo na mismo ang mag-trade. Nahihirapan ka pa din ba sa forex trading?
hirap ka pa din pagsabayin ang trabaho at ang negosyo sa pagtitrade. Or not enough ang experience sa pag-analyze ng market or wala kang time mag-analyze. Hi, I am Migs and I am the founder of Trade with Migs. Trade with Migs is a gold and forex signal provider. Nagbibigay siya ng 3 to 5 daily gold signals and forex signals. Kukopyahin mo na lang mismo ang exact entry price, stop loss, and take profit na ipoprovide ko sa ating VIP channel. Let me show you how it's done. Tara. Hello traders, so nandito tayo ngayon sa chart ng gold or XAUUSD. Nilang natin yung signal natin nakaraang araw. Meron ako na-identify dito na breakout structure sa 1H time frame. Then punta tayo sa 15-minute time frame for refinement. Identify mo yung FBG na nag-place ng buy limit order natin. Okay, so reward is 1:2. Tayo ng 79 pips to gain 159 pips. So date yung TP niya noong October 1. Ganyan tayo mag-send ng signal sa ating VIP channel with chart analysis based on smart money concept strategy. Yan tayo ng VIP signal. Meron tayong 1,100 plus na members na nakasubscribe. Pair, kung anong pair ang trade natin. May entry type, kung buy limit or market execution. With entry price, stop loss, and take profit. Gagawin mo na lang, execute mo na lang yan sa platform mo. Tapos antayin mo na lang ma-hit or ma-activate ang trade natin. So interested ka mag-copy ng mga signals, nagpo-provide tayo ng 3 to 5 daily signals sa gold and forex. And of course, meron din tayong basic tutorial sa smart money concept kung gusto mo mag-aral. Okay, so yun lang. See you sa aking community.